Kabila ng malubhang pagkakasugat, binigyan ni Saul si Robin ng isang huling regalo, isang ngiti, at isang panawagan na magpatuloy sa buhay. Naniniwala siya na makakahanap siya ng tunay na mga kaibigan balang araw, na apektuhan sa kanyang mga huling salita. Tinanggihan ni Kuzan ang mga alituntunin, nakita ang kawalan ng katarungan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang yelong landas at lihim na pinayagan si Robin na makaligtas. Mula sa sandaling iyon, namuhay si Robin sa mga anino, tinutugis ng mundo, hindi siya nagtitiwala sa kahit sino, dahil ang makisalamuha sa kanya ay maghahatid ng galit mula sa world government. Bumalik sa kasalukuyan, umiiyak at nag-collapse si Robin, sa harap ng Straw Hats, ipinahayag niya ang kanyang pinakamalaking takot na magiging pabigat siya at muling iiwan, ngunit ngayon, mayroong isang pagbabago. Galit at hindi nag-atubili si Luffy, sa hindi matitinag na determinasyon, nagbigay siya ng utos. Itinutok ni Sogeking ang kanyang slingshot at naglunsad ng isang naglalagablab na palaso pataas na tumama sa watawat ng world government. Isang direktang deklarasyon ng digmaan habang ang mga apoy ay lumalamon sa simbolo ng pamamahala, sumigaw si Luffy, narito kami upang kunin ka pabalik, Robin. Ang deklarasyong iyon ay humanig sa lahat ng naroroon, kabilang si Spandam, na pansamantalang nawalan ng composure na mag-malfunction ang drawbridge na nagtrap sa CP9 sa loob ng Tower of Law. Habang ang CP9 ay naghahanda na dalhin si Robin sa mga Gates of Justice, sumulong si Frankie, ipinakita ang isang bagay na matagal nang itinagong lihim, ang mga plano ng sinaunang armas na Pluton na itinatago sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Frankie na ang mga shipwrights ng Water 7 ay nagpanatili lamang ng mga plano sakaling kailanganin nilang magkaroon ng panlaban laban sa isa pang sinaunang armas, kung sakaling ma-revive ito ng world government sa pamamagitan ni Robin. Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang tunay na puso ni Robin at ang mga pagsisikap ng Straw Hats, pinili ni Frankie na magtiwala sa kanila. Sinunog niya ang mga plano, ipinahayag na ang kapalaran ng mundo ay nasa kamay ng mga piratang ito. Bago siya makasama sa kanila, isang galit na si Spandam ang itinulak si Frankie mula sa balkonahe, pinapaimbabaw siya pababa. Sa puntong iyon, sumugod si Kokoro gamit ang Rocketman sa ibabaw ng itinaas na drawbridge, at sa isang nakakagulat na twist, sumabog ang sea train at tumama kay Frankie, ipinadala ang mga debris na sumabog sa ere. Nagtipon ng Straw Hats at Frankie, ngunit sinalubong sila ng mapagmalaking ahente ng CP9 na si Fukuro, na ipinahayag ang mga utos ni Spandam, si Robin ay ipapaslang, at ang sinumang manghihimasok ay wawakasin. Ipinahayag niya na sina Lucci at Spandam ay nagdadala na kay Robin patungo sa Gates of Justice. Habang tumatakbo si Luffy patungo sa paghabol kay Robin, ang natitirang mga miyembro ng crew ay naghiwalay upang hanapin ang mga susi upang buksan ang kanyang mga handcuffs na gawa sa Sea Prism Stone. Bawat Straw Hat ay nakikipaglaban sa iba't ibang CP9 na miyembro sa isang serye ng mga one-on-one na laban. Samantala, aksidenteng nadiskubre ni Chimney at ang kanyang alaga, si Gonby, ang isang lihim na pasilyo sa ilalim ng lupa at sinundan nila sina Spandam at Lucci, hindi nila alam na papalapit na sila sa puso ng labanan. Nakipaglaban si Nami kay Khalifa at si Frankie ay nakipaglaban kay Fukuro na nag-umpisa ng isang mabagsik na labanan, samantalang si Zoro ay nakatagpo ng espada laban kay Koku na ipinahayag na nakakain siya ng ox fruit model giraffe na nagbigay sa kanya ng isang nakakatawa ngunit isang malakas na anyo. Ang sitwasyon ay lumalala ng aksidenteng sirain ni Kako ang Tower of Law, na nagpadala kay Zoro at Kako pababa sa antas kung saan naglalaban sina Usopp at Jabra. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nakakadene si Zoro at Usopp ng mga handcuffs na gawa sa Sea Prism Stone na malubhang nagpapahina kay Zoro. Hindi nagtagal, natutunan ng grupo na ang mga susi ay may mga natatanging numero, at ni Jabra ni Kako ay walang tamang susi upang palayain sina Zoro at Usopp. Dahil hindi nila natapos agad ang laban, nagpatuloy ang labanan ng mga miyembro ng CP9 habang dumating si Chopper, agad na napansin ang sitwasyon at nagmadali patungo sa paghahanap ng pangalawang susi mula sa isa sa iba pang mga ahente. Samantala, nalunod si Luffy, ngunit niligtas siya ni Chimney at Gonby, at ginabayan siya patungo sa underground passage na papunta sa Gates of Justice, hindi magawang buksan ang pintuan, ipinagana ni Luffy ang Gear 3, pinapalakas ang kanyang mga buto upang wasakin ang gate gamit ang labis na puwersa. Sa ibang lugar, ang desperadong si Frankie ay nauubusan ng cola, ang kanyang pinagkukunan ng lakas, makipaglaban siya kay Fukuro ng malupit, at ang kanilang labanan ay sumabog sa isang malapit na kusina. Bigla, pinatumba si Chopper sa kwarto ng isang muling gumaling na Kumadori, ngunit nakayanan niyang maghatid ng 3 bote ng cola kay Frankie. Ngayon ay muling nabigyan ng lakas, naglunsad si Frankie ng kanyang makinaryang puot, handang balikteran ng laban.
Habang ang cyborg na si Frankie at Fukuro ay patuloy na naglalaban sa labas ng Tower of Law, lalong tumindi ang kanilang mabagsik na duway law. Sinubukan ni Fukuro na durugin si Frankie laban sa mga pader ng tower gamit ang isang bone-shattering tackle, ngunit si Frankie, na hindi tinatablan, ay nilock ang kanyang mga nahahating binti kay Fukuro, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang air pressure cannon, isang malakas na pagsabog ng puwersa, upang itulak ang ahente ng CP9 pababa sa lupa, tapusin ang kanilang labanan sa isang kamanghamanghang paraan. Sa kabilang panig, pinapalo ni Commodore si Chopper hanggang sa halos magapi, habang hinihingal at malapit nang mawala ng malay, naalala ni Chopper ang babala ni Dr. Correja na ang paggamit ng pangatlong Rumble Ball ay magbabalik sa kanya sa isang walang malay na halimaw, ngunit wala ng ibang paraan upang protektahan ang kanyang mga kaibigan, tinanggap ni Chopper ang panganib. Sa isang malakas na sigaw, nagbago siya sa isang monstrusong anyo, matangkad, mabagsik, at pinapalakas lamang ng instinct. Madali niyang tinalo si Commodore, binagsak siya gamit ang hilaw na lakas, ngunit pagkatapos, sa isang pagpanik, pinalo niya si Frankie at nagsimula siyang umakyat sa pader ng tower na nagbabanta sa mga kaibigan at kalaban. Samantala, sa loob, gumising si Khalifa at ipinakita ang nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang bubble fruit. Ang kanyang mga atake gamit ang malalambot na sabon ay nagpapahina sa katawan ni Nami, tinatanggal ang kanyang lakas at alon, na nagiging parang jelly ang kanyang mga limbs, nahihirapan si Nami na tumayo, at tuluyang naging vulnerable. Sa parehong oras, sa Bridge of Hesitation, patuloy na dinadala ni Spandam si Robin patungo sa Gates of Justice, naniniwala na kontrolado na ang lahat, tahimik na naghihintay si Lucci sa plaza ng korte, ang huling at pinakamapanganib na kalaban, handa na para sa labanan nila ni Luffy. Sa wakas ay narating ni Luffy si Lucci, ang tadhana ng kanilang labanan sa pagitan ng pirata at mamamatay tao ay malapit nang magsimula. Sa loob ng courthouse, nahuli na ang mga natitirang kasama ng Straw Hats at pinapanatili silang bilanggo. Si Spandam, na kumpiyansa sa pagkapanalo ng CP9, ay nakipag-ugnayan sa tower upang humingi ng update, ngunit napindot ito ang maling button sa transponder snail, kaya hindi sinasadyang na-trigger ang isang buster call. Agad na ipinadala ang 10 battleships ng Navy at 5 Vice Admirals patungo sa Enies Lobby. Nagulat si Robin, umiiyak na nagmamakaawa kay Spandam na intindihin ang kanyang ginawa, ngunit ang aroganteng leader ay tumano lamang at nagmamayabang sa loudspeaker sa buong isla tungkol sa paparating na pagkawasak. Mas sa hall pa, ipinahayag niyang wala siyang pakialam kung madamay pa ang 10,000 sundalo ng Navy sa ilalim ng kanyang utos. Nagkabuhol-buhol na ang sitwasyon, nagkagulo ang mga sundalo, iniwan ang kanilang mga posisyon at tumakbo palayo para iligtas ang kanilang buhay, habang ang anino ng ganap na pagkawasak ay nakalumbay sa Enies Lobby.